at tumangkad ang mga bata. Hindi sana anak, baka naging matangkad din ako. Tulad mo! Pure Food Star Hotdog with fortified star margarine. Sarap maging matangkad. Iba talaga pag Pure Foods. Pure Food Star Hotdog with fortified star margarine. Sarap maging matangkad. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Pure Food Star Hotdog with fortified star margarine. Ombudsman Mercedes Gutierrez at Justice Secretary Laila de Lima nagkaharap sa pagdinig ng Kamara ukol sa plea bargain agreement na pinasok ng Ombudsman at ni dating AP Comptroller Carlos Garcia. Nakaharap din ni dating COA Auditor Heidi Mendoza si dating COA Chairman Guillermo Carague. Darito ang report ni Ivan Mayrina. So may we call all the members, invited guests to stand up for 1 minute of silence. Kaibigan man o kalaban na kiisa mga nasa pagdinig ng House Justice Committee sa 1 minutong katahimikan para sa yumaong si retired General Angelo Reyes. At dahil isa si Reyes sa mga naakusahan ng katiwalian na iniimbestigahan ng komite. Because of his death, as a Christian, as a Catholic, I move to adjourn. The second motion. Pero sa botong 16-5 na naiga mga naisipagpatuloy ang pagdinig. Unang sumalang ang whistleblower at co-auditor na si Heidi Mendoza. Maging siya raw, di inasahan ang trahedyang maaring epekto ng kanyang mga pagbubunyag. Gusto ko pong ipahatid ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya at naulila ng atin pong yumaong General Angelo Reyes. Mabigat po yung aking kalooban ngayon dahil hindi ko po alam na ganito po yung mga pangyayari. Nakaharap ni Mendoza ang dating boss sa COA na si dating Chairman Guillermo Carague. Naging emotional si Mendoza nang sabihin ni Carague na hindi niya raw natatandaan ang pag-uusap nila. Tinapitan ho ba kayo ni Heidi Mendoza at ano ang pinag-usapan ninyo? I don't remember her coming to my office. Hindi daw ho niya ako kilala. Hindi daw ho kami nag-usap. Siguro nga hindi kami nag-usap pero ang tanong ko ho, ano ho ang dahilan ko para sabihin nag-usap kami kung hindi po yan totoo? What is my reason to lie? Idinitalya ni Mendoza ang iba pa umanong anomalyang nasilip niya sa pagbusisi sa mga transaksyon ng AFP. Tulad halimbawa ng halos araw-araw na resibo ng pagkain na nagkakahalaga ng mula 29 hanggang 130,000 pesos, umabot ng 2 milyong piso sa loob lang ng isang buwan. Nariyan pa ang dobleng pagpapondo sa gasolina at vehicle rental na kinukuha mula sa Barikatan Fund at UN Fund. Tumambad din sa kanya ang mga resibong umaabot ng halos 100 milyong piso na pinambili umano ng samut-saring office supplies noong December 28, 2001. All the corresponding purchase order were dated December 28, 2001. While several transactions are allegedly bidded on the same day, there were similar items procured from different suppliers at different prices. Sa unang paghaharap nila sa komite tungkol sa plea bargaining agreement, tinaraya naman ni Ombudsman Mercedes Gutierrez si Justice Secretary Laila de Lima. Hindi kasi sang-ayon si de Lima sa naging diskarte ng Ombudsman sa plea bargain. The series of acts of receiving gifts by virtue of his position, as admitted in that statement of Mrs. Garcia, is, I think, it's my respectful submission, is proof enough of plunder, coupled with the proof that they have amassed so much cash and properties. Kami po ay beholden sa korte. At kung ano man po ang sabihin ng korte, yun po ang aming susundin at paniniwalaan at hindi po nanggagaling sa Secretary of Justice. Hindi natin si Gutierrez sa pressure ng mga mambabatas na iatras ang plea bargain sa Sandigan Bayan kahit pa diretsahan siyang binantaan ni Congressman Rodolfo Fariñas. If you do not withdraw the plea bargain agreement, I will file an impeachment case against you. Nagsagawa ng executive session ng komite at nagkasundong itigil ng pagdinig tungkol sa plea bargain. Sapat na raw ang nakuha nilang impormasyon para sa gagawing committee report. Irerekomenda raw ang pag-amyenda sa anti-money laundering law at ang plunder law. Formal ding maglalabas ang resolusyon ng komite para ipanawagang bawiin ng ombudsman ang plea bargain. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Kaunay pa rin po ng pagkamatay ni dating AP Chief of Staff Angelo Reyes, makakausap natin si retired Commodore Rex Robles, isa sa kanyang mga malapit na kaibigan. Commodore Robles, good morning po uli.
Good morning, Arnold. Oo, at kagabi magkausap tayo pero... Para tayo phone pal. Oo nga eh. Nagpaalam ba siya sa'yo, si Secretary? Hindi naman. Basta tinawagan lang niya ako noong Lunes ng mga alauna. Oo. Pero alam mo, Arnold, nagtataka ko bakit total denial si Mrs. Arroyo. Bakit ayaw ng ano yun, aminin. Na tumawag siya. Ibig sabihin parang either nagsisinungaling si Reyes o sinungaling ako, di ba? tumawag si Mrs. Arroyo. Tumawag si Mrs. Arroyo kay Angie Reyes. Kailan po? Nung hindi niya sinabi, nung alauna na nag-usap kami ng Lunes. Yung inabot kayo ng madaling araw? Hindi, iba yun. Iba yun, okay. Yung madaling araw, ano yun, personal. Okay. Ito, telephone ko lang ito, Lunes ng hapon. Sige po. Ano na pag-usapan nyo kaugnay ni Mrs. Arroyo? Sabi niya, tumawag daw si GMA sa kanya at may mga tinatanong. So, kahit na hindi muna natin pag-usapan kung ano yung tinatanong ni Mrs. Arroyo, bakit niya tinatanggi totally? Nagtataka ako. Nag-issue ka agad siya ng statement through yung kanyang spokesman na malumalay magsalita pero napakasinungaling din katulad niya. Na hindi daw tumawag si former president. Cellphone ba to o landline? Hindi ko tinanong kay Angie kasi kung cellphone yun, nandoon yan sa record ni... Bakit? Anong epekto ng tawag na yun ni Mrs. Arroyo? Iyon na nga magkakaroon ng speculation na konektado sa pagkamatay niya dahil sa hindi niya inaamin. Bakit niya ayaw aminin? She must tell the story of her telephone call. Otherwise, lalaki ang spekulasyon na may kinalaman ng tawag niya sa pagkamatay ni Reyes. Napansin niyo na ba unti-unting sumusuko na ho si Secretary Reyes sa mga kontrobersyang kinaharap niya lately? Hindi unti-unti. Nung una kami nakita, nung unang gabi pa lang, ano na siya? Bagsak na. Parang lugmok. Sabi niya, pare, wala na to. Ang lakas ng grupo nila. Marami sila, malakas sila sa gobyerno, malakas ang kanilang PR, at hindi sila titigil hanggang sa hindi ako madurog. Sabi niya, at ang kasunod na banata nila, pamilya ko na. At hindi ko matanggap yun. Sabi niya. At wala akong magawa dahil ako lang mag-isa. Pero yung nakita mong pagsuko niya, yung lugmok na siya, hindi naman naisip mo, Commodore Robles, na hahantong sa pagpapakamatay ni Secretary? Hindi, kasi si Secretary Reyes, matagal kami kilala. Malakas yan at saka mabilis ang utang. Kaya lang, at this time, yung nangyari ito, apektado na siya ng gamot dahil may sakit siya. Tapos hindi na siya nakakarinig ng mabuti. Kung minsan hindi siya nakakaintindi ng sinasabi mo, ibang sinasagot niya. Pero kumpirmado lang na na-stroke siya last year, di ba? Na hindi sinabi sa pamilya? Hindi ko tinanong yun sa kanya hindi? Kung kumpirmado ng pamilya, okay lang. Pero ang mga malalapit namin na kaibigan, common friend, binalitaan ako. Pero ang ano ko kasi, ugali ko kasi, Arnold, hindi ako nagtatanong kung hindi sinasabi sa akin mga tungkol sa bagay na yan. Okay, at anong dahilan? Ba't ginawa niya ito? Anong tingin mo bilang pagkakilala mo sa kanya? Nung una kami nakita, sinabi niya, pare, worried ako sa AFP, kung anong epekto nito. Tapos, yun ang pamilya niya, di ba? Yun ang dalawang major na concern niya. Pero, ang sama ng loob niya na dinaya siya ni Chingoy, nandun talaga kasi, sinabi sa akin, guest ako. Tapos akong binurog doon at saka niya. At saka wala akong kalaban-laban. Hindi ako binigyan ng chance na magbigay ng side ko. Anong pakiramdam niya dito sa pagkakakita niya kay Colonel George Rabusa sa Senate? Walang problema nung una niya nakita kasi nag-usap pa sila the previous day. Nagpa-briefing pa nga siya Di ba kinuwento rin ni Rabusa yun? At si Rabusa, malaki ang sagutin niya. Iyak-iyak siya, pero dapat ilantad niya sa bayan kung paano siya ginoyo ni Estrada. Kung ilantad niya yon, quits na kami. Pero kung hindi niya ilantad yon, habang buhay ko siyang habulin. Dahil sa ang laki ng pera na tinabi niyan, alam ko kung gaano kalaki. At kahit na minala siya, alam niya rin na nagnakaw siya. Si Rabusa ho? Laki, hundreds of millions. Pero yung pabaon na ito, ikaw kasama ka sa gusto magkaroon ng reforma sa armed forces. Ito ba, matagal na ba itong mga ganitong issue o ngayon lang? Hindi kasi,
talagang kailangan kasi ng Chief of Staff ng suporta kasi marami siyang ginagawa na hindi suportado sa budget niya. Oo. Nag-umpisa yan dyan. Unti-unti, 1 million, 2 million. Oo. Eh habang dumadaan ng years, lumalaki, hindi na tama ang palakad, nagkaroon na ng abuso. Pero dapat binigyan ng perspektibo ng Kongreso yung ng pangyayari na itong nangyayari na ito late 1900 1990 late 90s at saka early 2000 ito. Hindi ngayon. Iba na ang AFP ngayon, marami nang nangyari. At saka ang titrace lang nila kung mayroon pang nangyayari ngayon,